Finish this mess. It's okay. Magsa-start na yung event. Hold on, I'm still feeding baby Angela. Nasaan ba yung yaya niya? Nilayasan ako kagabi. Silang dalawa ng driver. Pang ilang yaya mo na yan na nilayasan ka, ah. Baka naman kasi masyado kang strict. You can say whatever you want. I only want what's best for Angela. Halika na. Hold on. Is that... Don't even ask. Kailangan ko to. Hi, everyone. Thank you so much for coming to the grand opening of Artemis Pharmacy. Because of your continued support and patronage, we have become the #1 and fastest-growing pharmaceutical chain here in the region. At kagaya ng pinangako ng mga magulang ko, ipagpapatuloy ko ang business na ito kahit wala na sila dito. I am doing this in honor of them. At para na rin sa aking beautiful baby daughter na si Maria Angela. Thank you. Thank you. Salamat! Salamat! Enjoy po! Saan ka pupunta? May press interview ka pa? No, Astrid. I have to go. Bakit? You're the president of Artemis Pharmacy. You have to be here. Tinawagan ako ng kaibigan ko. Nakita daw niya si Jeremy nasa airport kasama yung pamilya. Kailangan ko siyang puntahan. Malayo yung airport. Nasa Manila pa yon. Tsaka kahit abutan mo siya, sure ka ba na mapipigilan mo siya? Anong gusto mong gawin ko, Astrid? To just sit here and not do anything? Kasama niya yung asawa at anak niya. Clearly, he's made up his mind. Bakit hindi mo na lang kasi siya i-let go? No. I am doing this for my daughter. Gusto kong lumaki si baby Angela na may kinikilalang ama. Iwan mo na lang sa akin si Maria Angela. No! Kailangan kong isama si baby Angela. Ipapakita ko siya kay Jeremy. Just in case magbago ang isip niya, tsaka balikan niya kami. O sige, Olive, ako na lang mag-drive sa inyo. No. You stay here. Ikaw ang mag-asikaso nitong opening, okay? Ikaw nang bahala sa mga press and everyone there. And when this is done, just go home. Pero... Pasensya ka na kay nanay kanina, ha? Naku, huwag mo na isipin yun. Sanay na ako sa nanay mo. Kahit ng anong patutsada niya sa akin, papasok lang dito, lalabas dito sa kabila. Hindi na ako naapektuhan. Ayos lang yun. Huwag kang mag-alala. Alam mo, kung iniisip ni nanay na magiging pabigat lang tong anak natin, hindi totoo yun. Dahil matagal ko nang pinagdarasal na sana magkaroon tayo ng anak. At magiging the best nanay ka. Dahil napakaswerte na magiging anak natin sa'yo. Di ba, baby Kyla? Angela, please! Please stop crying! Ano bang kailangan mo, anak? Nagugutom ka ba? Ano bang problema? Are you not feeling well? Please stop crying. Natataranta ako. Aray! Oh, bakit? Dan, ang sakit ng siyad ko. Hindi ko maintindihan. Parang makanganak na ata ako. This is all your father's fault! Hindi ko kasi alam kung bakit niya tayo iniwan at pinili niya yung isang pamilyang yun over us. Hindi ba niya alam kung gaano kahirap mag-alaga ng anak mag-isa? Tara, daling kita sa ospital. Tara. Aray ko. Mommy's here for you, okay? You and Mommy forever. Dan, ang sakit. Aray, nakak, sandali lang. Aray. Stop crying, Angela, please! Tama na! Mga mga tao!
Kamusta yung anak natin? Dok? Saan niyo po dadalhin yung anak namin? Dahil premature ang bata, kailangan natin siyang ilipat sa NICU para ma-monitor. Oo. Angela? Angela? Olive? Olive? Olive, buti na lang gising ka na. Asan ang anak ko? Olive? My daughter. Asan si Angela? Olive, I'm sorry. Wait, Olive, I'm sorry. no. I'm so sorry. No! 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 I'm so sorry. No! No! Hello po. Hi, Emma. Dok, kumusta po yung anak ko? Emma, kailangan muna kasi natin ilagay yung anak mo sa NICU. Dahil nakakita kami ng senyales ng infection o sepsis. Delikado po ba yun? Kung hindi po ito maagapan at mabigyan ng tamang gamot, pwede po ito mag-cause ng death sa bata. Dok, pero paano niyo po nakuha yung ganun? Posibleng nakuha niya po ito nung ipinapanganak siya. At dahil preterm ang bata, baka hindi pa po kaya ng immune system niya yung gantong infection. Pero, Emma, huwag ka mag-alala. Dahil gagawin namin ang lahat para mailigtas ang anak mo. Sa ngayon, kailangan lang muna nating palakasin ang katawan ng bata. Okay? Palakas ka rin, Emma. Thank you po. Una na po ako. Excuse me. Salamat po. Paano kung hindi pa talaga kaya ni Kyla? Paano kung mahina pa yung katawan niya? Dahil hindi ko kaya mawalan ulit ng anak. Ay. Huwag ka mag-alala. May awa ang Diyos. Di ba sabi ng doktor, magpalakas ka? Emma, nakausap ko kasi yung doktor. Kailangan daw ni Baby Kyla ng antibiotic. Sa loob ng 2 linggo, 3 beses kada araw siya inom ng gamot. Ano? Ibig mo sabihin, 2 linggo pa siya dito? Kung yun po yung kailangan para gumaling si Kyla. Ang problema, wala dito sa ospital yung gamot na kailangan ni Baby Kyla eh. Bibilin pa sa labas. 5,000 yung kailangan niya. 5,000 isang gamot. 3 beses isang araw. Ibig sabihin, 15,000. 2 linggo, 180 milyon na! Saan kayo kukuha ng gano'ng kalaking pera? Kahit gaano pa ho kamahal yun, kahit ibenta ko po lahat ng gamit ko, gagawin ko po yun, katukin ko lahat ng mga kakilala ko, para lang mabuhay si Kyla. Hindi po ako papayag na mawala siya sa amin. Anak, pangako ko sa'yo, ilalabas ka namin dito ng tatay mo.
Gagawin namin lahat. Gumaling ka lang. Anak, kumapit ka lang, ha? Bakit lahat na lang ng minamahal ko iniiwan ako? Ano bang klaseng sumpa to? Galit na galit ako. The only thing that can rid me of this searing pain ay kung makakasama ko ulit si Amjad. Bigyan lang ulit ako ng pangalawang pagkakataon. Gagawin ko lahat. May balik lang sa akin ang anak ko. Ilan ho kaya yung magkakasya dyan? 2 bote lang po. 2 bote lang? Paano yun? 3 bote kada araw yung kailangan ni Baby Kyla. Kulang yan. Wala ho bang mas mura, ate? Generic. Ito lang po ang mayroon kami.